nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muna. At Avelin Garcia, patuloy tayo sa ating episode na segment na itanong mo lang. Sa ating episode na, Ano? kasosweldo pa lang, ubus na. Yes, Yan. oo. Na, So, ang ating tanong, ano-ano ang dapat gawin para matapos na ang kasosweldo pa lang? Ubus na. Number 1, sabi namin kumuha ka ng papel at ballpen, di ba? Then number 2, itupi mo yung papel sa dalawang bahagi, no? Sa isang kaliwa at kanan. Then sa kaliwa, isulat mo kung magkano yung kinikita nyo buwan-buwan kasama ng Buong pamilya. asawa mo. Oo. Then number 4, itotal mo na lahat ng iyong 50,000. Wag ka maging limited lang sa salary. Paano kung may iba ka pang pinagkakitaan, isama mo doon. And then number 5, isulat mo kung magkano lahat naman ng gastos mo doon sa kaliwang bahagi ng papel. At itotal. Itotal. Ang number 6 mo, itotal mo. At total gastos mo, 60,000. Ang total kita mo, 50,000. Kaya baong ka sa utang. Yun po ang ganda po nitong pinapagawa po namin sa inyo. Ma-identify nyo saan kayo may problema. To some of you right now, may problema ako saan hindi ko nga alam. Basta baong kami sa utang. Ito po, makikita nyo. Ay, ito ang problema ko. Step number 7 na tayo. Alamin mo yung balance, yung balance mo, di ba? Ibawas mo ang lahat ng iyong gasto sa lahat ng inyong kinikita. Okay. So, example lang, di ba? Ito yung sample natin kanina. 50,000 minus 50,000 kita, 60,000 gastos. Hala. 50 minus 60. Negative 10. Mahirap po gawin yon. Hirap. Di ko maintindihan kung paano yung nagagawa buwan-buwan yan. 50 minus 60. Hindi, sinasabi na, oy, himala, nabuhay kami. Natawag po doon, 10,000 negative. Bakit nagkakaroon ka ng 60,000 na gastos, 50,000 lang ang kita mo? Yes. Tama po yung sinabi ni Ma'am Avelin, himala. Hindi po. Tawag doon, credit card, utang kinanay, kay tatay, kay kuya, sa opisina, sa kumpanya. Kaya ka nagkakasobra na yan. Utang ang tawag doon. Yan. Ngayon, kung nagawa mo na ng tama yung steps numbers, number 1 1 to 6 na ginawa natin. Diba? Alam mo na yung problema mo. Kadalasan, kaya hindi natin masolusyonan yung ating problema kasi hindi natin alam. Yun diba? po. Yun po ang dahilan at pinagawa po namin yung kanina yung pagsusulat. By this time, alam mo na, ang problema ko, it's either mababa ang kita ko o malaki ang gastos ko. Oo. From there po, magkakaroon ka na ng idea kung paano solusyonan ang problema mo. Yan. At ito, kung sakaling sa palagay mo, may mali Sa sa listahan mo. listahan mo, di ba? Pwede mo pa rin namang baguhin. Yung listahan mo, pwede mo For example, hindi lang, nagsulat siya, Oo. 50,000 kita, Oo. 60,000 gastos. Sandali. Yes. So, pwede Taray. naman bago. Something is wrong. Mm. 10,000 ang kulang. Hindi. Mga 20 to 30,000 ang kulang ko. Ibig sabihin, kulang pa ang gastos mo. Lista pa, sulat pa more. Kasi napaka-importante pa malaman nyo yung tunay na kalagayan ng inyong kaperahan sa simpleng pagsusulat o tawag doon paglilista o paggawa ng listahan. Kaya listahan po is so powerful. Yan. So, gaya na sinabi ko, kung may mali, pwede mo itong baguhin. Yung bang sa listahan, positive ang balanse mo. Pero sa totoong buhay, kulang ka Ayan. parati. Malamang meron kang gastos na hindi mo nasama sa listahan mo. Ito yung sabi naman po ni Mga Abilin, gawa ka listahan. Ang kita mo 50,000. Ang gastos mo 40,000. Nung ibawas mo yung 40 sa 50, sir, positive 10,000. Ang problema, wala yung pera. Sir, may problema? Hindi ko makita kung nasa 10,000 kasi sa papel may 10. Tama po yung sinabi ni Mga Abilin, malamang mayroon kang mga gastos na hindi nasulat. Kaya isip pa more. Sulat, tapos sulat pa more para makita mo. Until yung sulat, sinulat mo, balansin mo, magsabi, ito, more or less, ito yon. Talagang kulang ako ng ganitong kalaking pera. So, by that time, makikita mo na ang tunay na estado ng iyong kaperahan. Okay, number 8. Kung negative ang balanse mo, magbawas ka na ng gastos. Diba? May dalawang solusyon sa problemang ito Dagdagan ng kita at bawasan ng gastos. So, balik na naman tayo sa sample natin. 50,000 kita, 60,000 ang gastos. So, if this is your situation, mas malaki ang gastos kaysa kita, dalawang solusyon na sinasabi ni Ma'am Avelin. Una, bawasan ang gastos. Pangalawa, dagdagan ang kita. Ang tanong, sa dalawa. alin na mas madali? Oo. Alin yung mas madali? Siyempre, bawasan ng gastos. Bakit? Mas madali dagdag kita. Mahirapan. Mag-a-apply pa daw siya. Okay. Pakikita po namin, bakit mas madali magbawas ng gastos kaysa magdagdag ng kita? Okay.
Pag nagdagdag ka ng kita, ano gagawin mo? Mag-overtime ka. Paano kung hindi pa nag-overtime ng boss mo? Kasi ang overtime, hindi naman normal. Oo. Magdadagdag ng dagdag na trabaho. Paano kung wala ka makuha ng dagdag na trabaho? Pangalawa, kung ubus na oras mo sa unang trabaho mo, paano ka makakaroon? Pagod ka na. Oo. Punta tayo sa kabilang side. Bawas ang gastos. Ito maganda. Pwede kayo magbawas ng gastos. Nauna. Oo, kumbaga, balikan mo yung listahan ng Listahan mo. gastos mo. Alin sa mga pinagkakagastusan mo ang pwedeng tanggalin o bawasan. Sample. Oo. Sa lagay Halimbawa, na... manicure. Yeah. Wag ka na magpa-manicure. Baka pwedeng ikaw na lang mag-manicure. Load. Oo, load. Hindi naman kailangan tanggalin. For example, ang load mo 500 naman. Pwede man 200 na. Oo. So, magbabawas ka. Ano ba? So, halimbawa, yung brand na ginagamit mo, ito, may generic brand naman. Di, mag-switch ka sa generic brand. Kaya, Diba? yung mga uso-uso ng mga drinks. O, Magbawas ka drinks. muna ng Oo. kape, mamahaling kape. Correct. O mamahaling tsaa. O mamahaling drinks. Pwede ka pa rin namang uminom, pero pwede ka mag-downgrade, Yan. diba? For example naman, bisyo. Sa lagay na 3 beses ka uminom sa linggo, sana lang. O Sa baka lagay pwede na wala 10 stick na sigarilyo, 5 na lang. Pero tama isa po ng mga bilhin. Baka mas Malaki ang matitipid kung wala nang bisyo. So, yun po yung sinasabi natin, mas madaling magbawas ng gastos kesa magdagdag ng kita. Sabi nga ng maraming nanay, di ba? Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, di ba? Kaya lang, marami sa atin, iba ang paniniwala. Ano? Bakit na magtsatsaga sa maiksing kumot kung pwede namang mangutang ng pambili ng mahabang kumot? Ganon? Yan po ginagawa ng marami sa atin. Ayaw nating magtsaga. Ano ginagawa natin? Hindi pa natin kayang bilin, uutangin natin, mapapatungan ng tubo, eventually mababaw tayo sa utang. Yung po isang simpleng bagay na gusto po namin ituro sa inyo. Kung ayaw nyo mabaon sa utang, huwag mangutang. At ang importante, huwag kumuha ng installment. Kung di nyo pa kayang bilhin ng cash, huwag nyo munang bilhin. Oo. Yan po ang isang matinding dahilan ba't nababaon tayo sa utang. Utang! Kaya ano-ano ang paraan para mabawasan ang gastos? Halimbawa, bawas gastos sa electricity or gas. Mm-mm. Paano yan? Ibig sabihin Oo. misa ka na lang magluto sa araw. Luto Oo. ka. Tapos, sa gabi, iinit mo na lang. O kaya kahit hindi na init, kain na. Todo na to. Yung tipong halimbawa may makita ka mga naka-turn on na ilaw, turn off mo. Di ba? Wag kang pabayaan mo na lang. Hindi. Lahat ng matitipid, magtipid. Yung pamamlansya, di ba? Once a week na lang. Once a week na lang. At sa totoo lang, may mga damit na pwede nang di lansyahin. Oo, di ba? Pagkagaling, halimbawa, kung meron kang dryer, galing doon, tupi mo na lang. O galing sa sampayan, tupi mo Oo, na pag lang. nilagay niyo po na maayos sa payan, sa hangirin damit, Oo. pag natuyo po yan, plastado na eh. So, hanap po ng, iba para sabi niba, Sir, late na bagay na pinag-uusapan. Makatipid lang ng piso, 2 piso, 3 piso. Hello, piso yan. Pag pinagsama-sama yung piso niyan, sa araw bubuo may 100 piso yan. At sa 100 piso, malaki na mababawas sa utang mo niya. Isa pa, number 2, parang wala mo ng upgrade. Ng na cellphone! bago. Yes, kasi minsan parang hinahabol mo yung number eh. Oo. 'Di ba? May lumabas na ganitong number, 13, 12, 14, 15, 13, 16. Ay nako, hinahabol mo yung pila ka pa. S10, 11, 12, 13, 14, 15. At ang masakit dito, yung pag-a-upgrade mo ng whatever gadget, hindi ka pa bayad, nanakaw pa, Ito masakit. magbabayad ka pa. Magbabayad ka pa, wala na Wala yung na yung gamit. use. Naku, lalo na po ngayon magpapasko. Uso nakawan, Nako. uso holdapan. Ito pa, mas matindi. Uso rin ang upgrade kasi feeling namin, Pasko, I deserve it. Kailangan mag-upgrade ako ng cellphone. Huwag po, hanggang gumagana pa yung cellphone nyo, maayos naman. Sa totoo lang, yung normal upgrade, taon-taon ng mga cellphone, konti lang naman po yung in-upgrade. So hanggat Pero ang laki ng nagagamit pera pa, dinadagdag. hanggat nagagamit pa, di gamitin mo muna. Ano ba pwedeng gawin? Siguro huwag ka munang bumili ng bagong sapo, Yeah. Sapatos! O, Damit. sapatos, yung mga damit, lalo na pagka magpapasko, parang gusto mo may bago ka, di ba? So, pwede ba this Christmas? Pangako, walang bagong damit, walang bagong sapatos. Promise, mahal, lilipas mapagsa-celebrate kayo ng Pasko kahit walang bagong sapatos. Oo, at saka siguro isa pa, huwag ka munang bumili ng mamahaling kape. Tsaka, Kasi magbago kaya lang na minsan, muna. gusto nila magkape dito sa kape ito para may
Yan. Sa bahay na lang kayo magkape, magbaon na lang kayo ng kape. O kaya wag ka muna mag-soft drinks. O kumain sa Kapag labas. ka. O once a month ka na lang kumain sa labas. Yan. Pwede naman yun. O At pwede. marami pang iba para mabawasan ang gastos. Pag ginawa mo yan, malaki po ang posibilidad, baka maging pareho na yung kinikita mo at ginagastos mo, di mabawasan ang utang mo. Mamaya, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo.